Kabayan, pag-usapan natin ang isang bangungot na ayaw nating mangyari sa ating mga magulang. Isipin mo ang senaryong ito. Matagal nyo itong pinag-ipunan. Ito na ang dream vacation ni nanay at tatay. Kumpleto ang dokumento. Valid ang passport, approved ang visa, bayad na ang travel tax, success na ang check-in, at wala ring naging problema sa imigrasyon. Kampante na kayo. Nasa boarding gate na kayo. Hawak na ni nanay ang boarding pass niya. Nakikita na niya ang eroplano sa bintana. Excited na siya. Nakasmile na siya. Tinawag na ang boarding. Pumila kayo. Iniskan ng ground staff ang ticket mo. Have a safe flight, sir. Tapos iniskan ang ticket ni nanay. Beep! Hinto! Tumingin ang staff kay nanay. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Tumawag ng supervisor sa radyo. At sinabi ang mga salitang dumudurog sa puso ng bawat pamilya. Ma'am, I'm sorry, hindi po namin kayo pwedeng pasakayin. You look unwell. Kailangan po kayong tignan ng airport doctor. Magugulat kayo. Magagalit. Anong unwell? Napagod lang yan sa paglalakad. May ticket kami. Karapatan naming sumakay. Pero walang mangyayari sa sigaw nyo. Isasara ang pinto ng eroplano. Lilipad ang flight. At maiiwan kayo sa gate kasama ang umiiyak na sinanay. Offloaded. Denied boarding. Ang tawag dito ay the fit to fly trap. At sa video na ito, hihimayin natin kung bakit ito nangyayari at paano nyo ito iiwasan. Maraming seniors at OFWs ang nagkakamali ng akala. Ang akala nila, kapag may ticket ka, obligado ang airline na isakay ka. Mali. Ang ticket ay isang kontrata pero may kondisyon. At ang number isa na kondisyon ay you must be fit to travel. Pero teka, paano nalaman ng staff na hindi fit si nanay? Doktor ba sila? Hindi. Pero trained sila sa tinatawag na visual profiling. Mula sa sandaling naglalakad kayo, palapit sa gate, pinapanood na nila kayo. Para silang mga CCTV na naghahanap ng red flags. Ano ang tinitignan nila? Tinitignan nila ang lakad nyo. Tinitignan nila ang kulay ng balat nyo. Pinakikiramdaman nila ang paghinga nyo. Bakit sila ganito kahigpit? Masama ba ang ugali nila? Kabayan, intindihin natin ang side ng airline. Negosyo sila. Ang pinakakinakatakutan ng piloto at ng airline ay ang tinatawag na medical emergency diversion. Isipin mo, nasa ere na kayo, gitna ng Pacific Ocean, papuntang Los Angeles. Biglang inatake sa puso si Lolo dahil pinilit niyang sumakay kahit masama ang pakiramdam. Walang ospital sa ere. Kailangan ng piloto na mag-emergency landing sa pinakamalapit na bansa. Kailangan nilang magbawas ng gasolina. Magbabayad sila ng landing fees. Magbabayad sila ng hotel para sa 300 pasaherong na abala. Ang gastos ng isang diversion? Umaabot ng milyon-milyong piso. Kaya kung sa gate pa lang, nakitaan na nila ng 1% na tsansa na himatayin ang pasahero, hindi na nila isusugal. Mas mura na i-refund ang ticket nyo or i-rebook kayo kaysa ilipad kayo at magkaproblema sa ere. So paano natin pro-protektahan ang ating mga seniors? Kailangan alam nyo kung ano ang triggers na nagpapahamak sa kanila sa gate. Ito ang top 3 na physical signs na hinahanap ng ground staff. Number 1, severe breathlessness o sobrang hingal. Ito ang pinaka-common na pagkakamali. Dahil late na sa flight, patatakbuhin natin si Lola sa airport. Pagdating sa gate, hinahabol niya ang hininga niya. Namumutla. Pawis na pawis. Kapag nakita yan ng staff, automatic red flag. Iisipin nila, heart attack ba yan? Asthma attack? Low oxygen? Kahit pagod lang talaga siya, pwedeng ma-misinterpret yon as medical emergency. Number 2, confusion or disorientation. Minsan dahil sa sobrang lamig ng aircon sa airport o sa gutom, si Lolo ay namumutla at hindi makausap ng maayos. Yung tinatanong ng staff, "Sir, okay lang po kayo?" Pero hindi siya sumasagot, nakatulala lang. Sa mata ng airline, sign yan ng stroke o low blood sugar. Hindi ka pa sasakayin hanggat hindi ka alert at responsive. Number 3, visible swelling o manas. Kung naka-shorts o tsinelas si tatay at nakita ng staff na sobrang laki ng manas ng paa
at binti niya, kinakabahan sila dyan. Sign kasi yan ng edema, heart failure o DVT. Delikado ang DVT sa ere dahil pwedeng bumara ang dugo sa baga. Kaya kabayan, tandaan ito. Ang labanan sa boarding gate ay hindi lang basta dokumento. Ito ay labanan ng projection. Kahit gaano pa ka-healthy ang senior, kung mukha siyang bibigay na sa gate, matatalo kayo. Pero paano kung may sakit talaga si nanay? Paano kung galing siya sa opera o may maintenance na gamot? Bawal na ba siyang lumipad forever? Hindi naman. Ang kailangan nyo ay ang golden ticket na tatahiin natin sa part 2. Ito ang medical certificate at ang fit to fly clearance. Pero warning, hindi lahat ng medical certificate ay tinatanggap. May isang phrase o pangungusap na hinahanap ang airline. Kapag wala ang pangungusap na yun sa papel ng doktor nyo, basura ang certificate nyo. Ano ang magic words na yon at kailan nyo kailangan kumuha nito? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na parte. Dumako na tayo sa part 2. Ang tinatawag nating golden ticket para makasakay. Ito ang medical certificate. Pero bago kayo tumakbo sa ospital at gumastos ng mahal para sa check-up, linawin muna natin ang isang napakalaking maling akala. Ang tanong ng bayan, required ba ang medical certificate para sa lahat ng senior citizens? Ang sagot ay isang malaking hindi. Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi sa Facebook. Kung ikaw ay senior citizen na malakas, nakakalakad, walang iniindang sakit at stable naman ang health condition, hindi mo kailangan ng medical certificate. Sayang lang ang pera nyo sa pagkuha nito. Ang ticket at valid ID lang sapat na. Pero may mga pagkakataon na obligadong magpakita ng certificate. Kailan ito? Ito ang tinatawag nating fit to fly requirements. May 3 kondisyon kung saan hahanapan kayo ng papel ng airline. Una, kung galing kayo sa surgery o operasyon, ito ang pinaka-strict sila. Kung inoperahan si lolo sa tiyan, sa mata o sa puso sa nakalipas na 2 linggo o 14 days, automatic yan, kailangan ng clearance. Bakit? Dahil sa cabin pressure. Kapag nasa taas na ang eroplano, lumalaki ang hangin sa loob ng katawan. Kung may sariwa pang tahi ang operasyon, pwede itong bumuka o dumugo. Kaya kung fresh from hospital kayo, wag kayong susugal na walang dalang papel. Pangalawa, kung may unstable medical condition, ano ang ibig sabihin nito? Ito yung mga sakit na pwedeng umatake anumang oras. Halimbawa, sobrang taas na blood pressure na hindi makontrol ng gamot. O kaya severe asthma na pwedeng mag-trigger dahil sa recycled air sa eroplano. Kung alam niyong tiki-tiki o pabago-bago ang lagay ni nanay, kumuha na ng certificate para safe. Pangatlo, kung may communicable disease o nakakahawang sakit, bulutong, matinding ubo, sore eyes, tandaan, kulob ang hangin sa eroplano. Kung ubo ng ubo si lolo, karapatan ng airline na ibaba siya para hindi mahawa ang 300 pasahero. Ngayon, ito ang pinaka-importanting parte. Pakinggan nyo ito ng mabuti. Hindi lahat ng medical certificate ay tinatanggap ng airline. Maraming pasahero ang nagdadala ng medical abstract o yung summary ng sakit nila. O kaya naman, reseta lang ng gamot. Kabayan, kapag yan ang pinakita nyo sa check-in counter, lalo lang kayong mapapahamak. Bakit? Kasi ang medical abstract ay listahan ng problema. Nakasulat doon, patient has heart failure, diabetes, and kidney stones. Kapag binasa yan ng ground staff, matatakot sila. Iisipin nila, hala, ang daming sakit nito, baka mamatay ito sa ere. Kaya ang kailangan nyo ay hindi listahan ng sakit. Ang kailangan nyo ay clearance. At dapat nakasulat sa certificate ang magic words na ito. Patient is fit to travel by AIR. Uulitin ko, fit to travel by AIR. Bakit kailangan may by air? Kasi ang pagiging fit sa lupa ay iba sa pagiging fit sa ere. Iba ang oxygen level sa taas, iba ang pressure. Kaya dapat ang doktor mismo ang mag-certify na kaya ng puso at baga ni patient ang condition sa loob ng eroplano. Kapag wala ang sentence na yan, pwede itong i-reject ng supervisor. Isa pa, tignan ang PETSA. Ang medical certificate ay may expiration date.
Usually dapat issued ito within 7 to 10 days bago ang flight. Kung ang certificate nyo ay galing pa nung isang buwan, expired na yan. Hindi na yan tatanggapin. Dahil pwedeng nagbago na ang health condition nyo simula nung huli kayong tiningnan ng doktor. So, okay na tayo. May certificate na. May magic words na. Fit to travel by air. Ligtas na ba? Makakasakay na ba? Teka lang, paano kung si Lolo ay hindi makalakad at kailangan ng wheelchair? O paano kung kailangan niya ng oxygen tank sa loob ng eroplano? O kaya kailangan niya ng stretcher dahil bawal siyang umupo? Sapat na ba ang medical certificate lang? Ang sagot ay hindi. Kapag may kailangan kayong special equipment o special handling, ang certificate ng doktor nyo ay balewala. Ang kailangan nyo ay ang papel na galing mismo sa airline. Ito ang tinatawag na MEDIFO, MEDIF. At dito madalas nagkakaproblema ang mga seniors. Akala nila okay na, pero pagdating sa airport, bawal pala ipasok ang oxygen tank nila. Ano ba ang MEDIF? Saan ito kinukuha? At bakit kailangan itong ipasa 48 oras bago ang flight? Yan ang pag-uusapan natin sa part 3. Ang papel na hindi mo alam pero pwedeng magpababa sa inyo sa eroplano. Ngayon, dumako tayo sa part 3. Ito ang dokumento na madalas hindi alam ng mga pasahero hanggang sa huli na ang lahat. Ang MEDIF or Medical Information Form. Ano ang pinagkaiba nito sa medical certificate na pinag-usapan natin kanina? Simple lang. Ang medical certificate ay galing sa doktor mo. Ang MEDIF ay galing mismo sa airline. Ito ay isang form na ida-download mo, pifill upan ng doktor mo at ipapasa pabalik sa airline para i-review ng kanilang mga doktor. Yes, tama ang narinig nyo. May sariling medical department ang bawat airline. At sila ang may final say kung makakalipad si lolo o lola, hindi ang check-in agent sa counter. Sino ang mga pasahero na required kumuha ng MEDIF? Ito ay para sa mga may special needs sa loob ng eroplano. Magbibigay ako ng pinaka-common na halimbawa, oxygen. Maraming seniors ang may COPD o hika na kailangan ng oxygen support. Ang gagawin ng pamilya, dadalhin nila ang tangke ng oxygen ni Lolo sa airport. Pagdating sa x-ray o check-in, haharangin sila. Sir, bawal po ipasok yan. Magagalit ang pamilya. Kailangan to ng tatay ko para huminga. Kabayan, intindihin natin. Ang oxygen tank ay compressed gas. Sa mata ng aviation security, isa itong dangerous good na pwedeng sumabog sa ere kapag nag-iba ang pressure. Kaya bawal na bawal magpasok ng sariling tangke. So anong gagawin? Dito papasok ang MEDIF. Sa form na ito, ire-request nyo sa airline na sila ang mag-provide ng oxygen on board. May special cylinder sila na aviation approved, pero tandaan, may bayad ito. At kailangan itong i-arrange ilang araw bago ang flight. Hindi kayo pwedeng humingi ng oxygen sa eroplano na parang humihingi lang ng tubig. Pangalawang senaryo, stretcher case. Kung si Lola ay hindi kayang umupo ng tuwid dahil sa sakit sa likod o operasyon, kailangan niya ng stretcher. Kakain ito ng 6 hanggang 9 na upuan sa eroplano. Install ito ng engineering team. Siyempre, kailangan ito ng MEDIF approval. Ang pinaka-critical dito ay ang oras. Ang MEDIF ay hindi on-the-spot approval. Kadalasan, kailangan itong isubmit 48 to 72 hours bago ang flight. Bakit ang tagal? Kasi ipapadala pa yan sa headquarters ng airline. Babasahin ng aviation doctor ang diagnosis. Titignan nila kung safe bang ilipad ang pasyente. Kapag nag-show up kayo sa airport ng walang MEDIF clearance at kailangan nyo pala ng oxygen or stretcher, sorry, pero automatic denied boarding kayo. Walang magagawa ang supervisor sa airport dahil wala silang equipment na nakahanda. Isa pang babala tungkol sa MEDIF. Minsan, kapag nakita ng airline doctor na masyadong risky ang lagay ng pasyente, magre-require sila ng medical escort. Ibig sabihin, hindi pwedeng lumipad si Lolo ng mag-isa o kamag-anak lang ang kasama. Obligahin kayo ng airline na magsama ng registered nurse o doktor sa flight at sagot niyo ang pamasahe at professional fee ng escort. Mabigat sa bulsa, pero safety protocol yan. Kaya kung ang senior na isasama niyo ay may complex medical condition, huwag basta mag-book ng ticket.
Itawag muna sa airline. Tanungin kung kailangan ba ng midif. Mas mabuti ng ma-hassle sa pag-aayos ng papel sa bahay kaysa ma-offload sa airport na dala ang lahat ng bagahe. Pero paano naman kung wala namang oxygen na kailangan? Paano kung simpleng hilo lang o sakit ng ulo? Wala namang MEDEF, wala ring medical certificate, pero pagdating sa check-in counter, nadulas ang dila ni nanay. Nasabi niya sa staff ang nararamdaman niya. Dito na papasok ang part 4, ang tinatawag nating honesty trap. Bakit ang pagiging sobrang honest sa check-in counter ay pwedeng maging dahilan ng pagkakulong nyo sa airport clinic? At paano sasagutin ang tanong na, "Kamusta po kayo?" nang hindi nagsisinungaling pero hindi rin napapahamak? Yan ang susunod. Narito na tayo sa part 4, ang tinatawag nating honesty trap. Ito ang sitwasyon kung saan ang pagiging sobrang daldal o sobrang honest sa check-in counter ay nagiging dahilan ng offloading. Ganito ang senaryo. Nakapila si nanay sa check-in counter. Pagod siya dahil sa traffic papuntang Naya. Medyo gutom, medyo masakit ang ulo, at medyo nahihilo dahil sa init. Pagdating sa harap ng agent, tatanungin siya ng standard question. "Good morning, ma'am. Kamusta po kayo? Ready na po ba for the flight?" Dahil sanay tayong mga Pilipino na magkwento, sasagot si nanay ng ganito. "Naku iha, hindi nga ako okay eh. Kanina pa masakit ang dibdib ko at parang umiikot ang paningin ko. Pero kakayanin naman." Kabayan, sa sandaling binitawan ni nanay ang salitang masakit ang dibdib o nahihilo, nag-iiba na ang takbo ng usapan. Obligado ang check-in agent na itigil ang proseso. Hindi nila pwedeng iignora ang sinabi ng pasahero. Bakit? Dahil sa liability. Kapag pinalampas nila si nanay at inatake ito sa puso habang nasa ere, pwedeng matanggal sa trabaho ang agent dahil binaliwala niya ang reklamo ng pasahero. Kaya ang gagawin nila, tatawagin nila ang supervisor. At ang supervisor tatawagin ang airport medical team. Dito na magsisimula ang kalbaryo. Iho-hold ang boarding pass nyo. Dadalhin si nanay sa airport clinic. I-check ang blood pressure niya. At dahil stress na si nanay sa nangyayari, tataas ang BP niya. Ito ang tinatawag na white coat syndrome. Kapag nakitang mataas ang BP, sasabihin ng doktor, unfit to fly. Kailangan pababain muna ang BP. Hihintayin nyo itong bumaba. Ang problema, tumatakbo ang oras. Isasara na ang gate. Aalis na ang eroplano. Maiiwan kayo sa clinic. Ang simpleng reklamo ng hilo, nauwi sa canceled flight. Kaya ito ang payo ng bantay. Bago humarap sa counter, siguraduhin nakapagpahinga si nanay. Painumin ng tubig. Kung may maintenance na gamot, ipainom na. Kapag tinanong ng staff, "Kamusta po kayo?" Ang pinakaligtas na sagot ay simple lang. "Okay naman ako. Medyo pagod lang sa bayahe papunta dito, pero okay ako." Huwag gamitin ang check-in counter para magreklamo ng mga minor symptoms na kaya namang i-manage. Unless, emergency talaga. Kung talagang sobrang sakit ng dibdib at hindi na makahinga, please, sabihin nyo. Buhay nyo ang nakataya. Mas okay nang maiwan kaysa mamatay sa ere. Pero kung arte lang o simpleng pagod, keep it to yourself. Smile. Act energetic. Kunin ang boarding pass at sa loob na ng pre-departure area magpahinga. Tandaan, may pagkakaiba ang pagtatago ng nakakahawang sakit na bawal at iligal sa pagtatago ng simpleng pagod. Be smart. So nakalusot na tayo sa check-in. Wala tayong sakit. May ticket na. Pero pagdating sa boarding gate, may huling hamon pa. Paano kung ang senior ay slow walker o mabagal kumilos? Paano maiiwasan na maiwan ng eroplano dahil lang sa bagal ng lakad? At ano ang karapatan nyo na hindi sinasabi ng airline na pwedeng makatulong para makasakay kayo ng mabilis at walang pila? Yan ang huling parte natin, ang part 5, ang karapatan ng bawat senior citizen sa boarding gate. Narito na tayo sa huling yugto ng ating series, ang part 5. Tatalakayin natin ang physical logistics sa loob ng airport at kung paano nito pwedeng sirain ang lahat ng preparasyon nyo kung hindi kayo mag-iingat. Nakalusot na kayo sa check-in. Wala nang sakit na inireklamo. May ticket na.
Pero kabayan, ang airport ay isang malawak na obstacle course. Sa malalaking international airports mula immigration hanggang boarding gate, ang lalakarin nyo ay pwedeng umabot ng 1 kilometro o higit pa. Para sa atin, exercise lang yan. Pero para kay lolo at lola, ang layo na yan ay pwedeng maging sanhi ng matinding pagod. At dito may malaking koneksyon ang physical stress sa denied boarding na pinag-usapan natin sa part 1. Tandaan nyo ang visual profiling? Kapag naglakad si nanay ng malayo at dumating siya sa gate na hingal, pawis na pawis at namumutlay sa pagod, magmumukha siyang unfit to fly sa mata ng staff. Iisipin nila may sakit siya. Iisipin nila aatakihin siya. Kaya kahit healthy naman talaga siya, ang pagod sa paglalakad ang magpapahamak sa kanya. Kaya ang solusyon natin ay simple, pero madalas tinatanggihan ng maraming seniors dahil sa hiya, ang wheelchair assistance. Dito tayo nagkakaproblema. Ang kalaban natin ay ang pride. Sasabihin ni tatay, "Anak, huwag na, nakakahiya. Kaya ko pa naman maglakad, hindi pa ako lumpo." Kabayan, kailangan nating ipaliwanag sa kanila na ang paggamit ng wheelchair sa airport ay hindi tungkol sa kapansanan. Ito ay tungkol sa energy conservation at strategy. Ipaliwanag niyo sa kanila ang mga benepisyo na hindi nila alam. Una, ang fast-track privilege. Kapag naka-wheelchair ang pasahero, automatic na VIP kayo. Hindi kayo pipila sa mahabang linya ng immigration. May sariling lane ang wheelchair users. Sa security check, hindi kayo makikipagsiksikan. Pangalawa, ang pre-boarding. Kayo ang unang pasasakayin sa eroplano bago ang ibang pasahero. Makakasettle down si nanay ng maayos, mailalagay ang bag sa overhead bin nang walang pressure at makakapagpahinga siya. Pagdating sa gate, fresh siya. Hindi siya hingal, hindi siya stress. So kapag tiningnan siya ng ground staff, ang makikita nila ay isang fit passenger. Ligtas na kayo sa visual profiling, kaya pilitin natin sila. Sabihin nyo, "Tay, strategy ito para hindi tayo pumila." Libre ito sa karamihan ng airlines kung itatawag nyo ng maaga. Ngayon dumako tayo sa huling panganib na naghihintay sa gate, ang last-minute gate change. Ito ay totoong nangyayari. Nakaupo na kayo sa gate 15, kampante na. Pero biglang nag-announce ang airline na lumipat ang flight sa gate 30 dahil sa operational reasons. Kung si Lolo ay mahina na ang pandinig at kayo naman ay busy sa cellphone, hindi nyo ito maririnig. Kapag napansin nyong wala na palang tao sa paligid, huli na ang lahat. Tatakbo kayo ngayon papunta sa kabilang dulo ng terminal. Dahil sa takbo, tataas ang blood pressure ni Lolo. Hihingalin siya. At pagdating sa tamang gate, sasalubungin siya ng staff. Makikita siyang distressed. Diyan na naman papasok ang medical check. Kaya ang payo ng bantay, mag-assign ng gate watcher. Huwag lang makinig sa announcement. Tignan ang TV monitors bawat 15 minuto. Siguraduhing tama ang gate number na hinihintayan nyo. At kung lilipat man, may sapat na oras para maglakad ng dahan-dahan at hindi tumakbo. Bilang pagtatapos, i-recap natin ang ating Senior Flight Survival Guide para maging malinaw ang lahat. Number 1, maging aware sa visual profiling. Siguraduhing mukhang masigla at maayos si nanay paglapit sa gate. The goal is to look healthy. Number 2, alamin kung kailangan ng medical certificate. Kung galing sa opera or may unstable condition, kumuha ng clearance na may nakasulat na fit to travel by air. Number 3, huwag kalimutan ang MIDIF. Kung kailangan ng oxygen, stretcher o special assistance, i-file ito 48 oras bago ang flight. Number 4, iwasan ang honesty trap. Sa check-in counter, huwag magreklamo ng simpleng sakit ng ulo o hilo kung kaya naman itong tiisin. Keep it strictly professional. Number 5, gamitin ang wheelchair assistance. Ito ang susi para iwas pila, iwas pagod at iwas offload. Kabayan, ang pagbiyahe sa edad na 60 pataas ay hindi bawal. Karapatan nilang mag-enjoy. Pero obligasyon natin na siguraduhing handa sila, hindi lang sa dokumento, kundi pati sa pisikal na kondisyon.
Sana ay nakatulong ang seryeng ito para sa susunod niyong family vacation. Kung naintindihan mo ang lahat ng paalala at kung committed ka na protektahan ang iyong magulang sa susunod na flight, gusto kong makita ang commitment mo. I-comment sa ibaba ang salitang FIT. Ibig sabihin, ready na kayo. Fit to fly, fit to travel. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa amin. Huwag kalimutang i-like ang video para kumalat ito sa iba pang pamilyang Pilipino. Maging wise, maging bantay. Have a safe flight, kabayan.